unti nang nawawalan ng moral na pundasyon. Ang nakikita natin ngayon sa ating bansa ay hindi na pagpapatupad ng batas, kundi tila sabwatan. Si Senador Rodante Marcoleta ay pilit na kinakasuhan ng plunder. Ang plunder ay isang sistematikong paglimas sa pondo ng bayan. Gaya ng bilyon-bilyong kinuha sa DPWH para sa mga maanumalyang proyekto. Hindi plunder ang pagtanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa mga pribadong individual na una nang inabsuelto at napatunayang legal ng COMELEC. Bakit pinapatawan ng parusa ang naglantad ng krimen habang malaya ang mga totoong magnanakaw? Napakalinaw ng sagot, mga kababayan. Kinakasuhan nila si Senador Marcoleta hindi dahil sa ginawa niya. Kinakasuhan nila siya dahil sa alam niya. Takot na takot sila na patuloy niyang igiit ang matagal nang hinihintay na pagdinig sa karumal-dumal na flood control scandal, kung saan mahigit 1 trilyong piso ng pondo ng bayan ang mahiwagang nawawala. Ang magiging pag-aresto sa kanya ay isang masamang paraan upang paralisahin ang kanyang kakayahang magsalita sa Senado at tuluyang ibaon ang katotohanan. Gusto nilang gamitin ang kapangyarihan ng Estado bilang pantakot o maghasik ng takot sa lipunan. Ngunit nagkakamali sila. Ang pagtitipon natin ito upang isulong ang transparency, accountability at justice ay pagpapakita ng paninindigan. Hindi ito kailanman sedisyon, bagkus ay pagpapakita ng demokrasya upang ilantad ang kasamaan ng mga kawatan. Kung ang isang mambabatas na nagtatanggol sa batas ay kayang gawan ng imbentong kaso ng gobyerno upang ipakulong, wala ng sino mang ordinaryong Pilipino ang ligtas sa ilalim ng sistemang ito. Ang selective justice ay tahasang kawalan ng katarungan, at kapag ang Estado ay naging taga-usig sa halip na tagapagtanggol, ay patay na ang demokrasya. Dapat maalaala ng mga tiwaling opisyal na ang inyong posisyon ay hirang lamang mula sa mga naghihirap na taong bayan na inyong ninanakawan. Sa tulong at katarungan ng Panginoon Diyos, ang katotohanan ay mananaig. Ang mga huwad na naratibo ay mabibigo at malalantad ang kasamaan. Isigaw natin lahat, sabay-sabay, isigaw po natin, hustisya para sa taong bayan! Hustisya para sa taong bayan!
Hustisya para sa taong bayan. Panagutin ang mga tunay na kurakot. Panagutin ang mga tunay na kurakot. Maraming salamat po. Okay. May kasunod pa po ito, mga kababayan. Ha?